Matagal nang sinasabi ng presidente ng China na si Xi Jinping na teritoryo daw ng China ang Taiwan. Ayon sa kanya, balang araw daw ay magkakaroon ng reunification sa pagitan ng Taiwan at China at kung kinakailangan daw ay gagamit ng puwersa ang China para siguraduhing mangyayari yon. Gusto ni Xi Jinping na mapunta ang Taiwan sa kontrol ng gobyerno ng China. Kaya naman marami ang nangangamba na baka meron ng plano ang China na lusubin ang Taiwan upang masakop ito. Napakataas ng tensyon ngayon sa Asia-Pacific region. Noong mga nakaraang buwan kasi, naging mas lalong madalas ang paggawa ng China ng mga agresibong aksyon laban sa mga bansa na malapit sa kanila. Marami tuloy ang nangangamba na baka malapit nang magsimula ang kinakatakot ng lahat. Naniniwala ang marami na posibleng biglang sumiklab ang isang pandaigdigang gera dahil sa mga delikadong kilos na ginagawa ng China ngayon. Pag inatake ng China ang isa sa mga bansa na malapit sa kanila tulad ng Taiwan at Japan, malaki ang posibilidad na mahila din ang United States sa gera. Ayon sa mga eksperto, pag nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng Amerika at China, mahirap nang maiwasan na magkaroon ng isang world war. At pag nagkaroon ng isang pandaigdigang digmaan, malaki ang tsansa na mahila ang karamihan ng mga bansa sa mundo. Kaya naman, napakadelikado talaga ng panahon ngayon. Maraming senyales na malapit na talagang lumusob ang China sa Taiwan. Nagiging mas madalas na ang pagsasagawa ng China ng mga military exercise. Tapos ang mga military drills na ginagawa ng China ay tumitindi na rin. Kailan lang ay nagsagawa ang China ng isang military exercise kung saan pinalibutan ng mga barko at eroplano ng People's Liberation Army ang Taiwan. Ayon sa mga military analyst, mukhang pinapractice na ng China ang pagsakop sa Taiwan. Bukod doon, mas lalo na ring pinapalakas ng China ang hukbo nila. Ang mas delikado pa ay pinapalakas na rin ng China ang pakikipagtulungan nila sa mga bansang galit sa Amerika. Kailan lang ay nagsagawa ng military exercise ang China, Russia at Iran. Tapos ayon sa Japan ay madalas nilang nakikitang magkasamang naglalayag ang mga barko ng Chinese Navy at Russian Navy. Ang mga eroplano rin ng Russia at China ay madalas nakikita na lumilipad malapit sa teritoryo ng Japan. Kaya naman marami ang naniniwala na pag lumusob ang China sa Taiwan, tutulungan sila ng Russia. Dahil sa mga agresibong aksyon na ginagawa ng China at pati na rin ng Russia, maraming mga general at military officials ng United States ang naniniwalang malapit ng mapasabak ang Amerika sa isang matinding gera. Pinahiwatig ng commander ng Air Mobility Command ng United States Air Force na si General Michael Minihan na posibleng magsimula na ang gera sa pagitan ng China at Amerika next year. Nagpadala siya ng isang memo sa mga officers na kinocommand niya na nagsasabing dapat maghanda na para sa digmaan. Ayon sa general, posibleng lumusob na daw ang China sa 2025. Mataas ang katungkulan ng general na to, commander siya ng 50,000 American soldiers, kaya siguradong matalino siya at merong mabuting rason kung bakit naniniwala siyang magkakaroon na ng digmaan sa susunod na taon. Bukod doon, commander din siya ng 500 na eroplano. Ayon sa kanya, next year daw ay magkakaroon ng oportunidad ang presidente ng China na si Xi Jinping na lumusob sa Taiwan. Sinabi din ng general na dapat daw ay gumawa na ang US military ng isang fortified, ready, integrated, and agile joint force maneuver team na handang makipaglaban at manalo sa First Island Chain. Ang memo na pinadala niya ay addressed sa lahat ng mga Air Wing commanders ng Air Mobility Command at pati na rin sa ibang mga Air Force Operational Commanders. Inutusan niya din ang mga ito na i-report sa kanya ang lahat ng mga major efforts nila para maghanda sa gera laban sa China. Marami ang nagulat sa sinabi ni General Michael na sa tingin niya ay next year lulusob na ang China sa Taiwan. Ayon sa maraming eksperto, kung lulusob na ang China sa Taiwan sa susunod na taon, wala nang oras para maghanda. Mahirap daw kasing maghanda at palakasin ang mga depensa at militar kung ilang buwan na lang ang natitira bago magkaroon ng isang matinding digmaan. Hindi daw kasi kaya
na magtaguyod ng mga effective defensive measures sa isang taon lang. Ganun pa man, marami ring mga eksperto na naniniwalang pwedeng maghanda ng malakas na depensa kahit isang taon na lang ang natitira bago magkaroon ng gera. Kailangan lang daw ng accelerated training programs para mabilis na ma-enhance ang combat readiness ng mga sundalo. Bukod dun, sabi rin ng mga eksperto na sobrang importante ang rapid acquisition and deployment ng mga advanced military weapons kung meron lang isang year para paghandaan ng isang digmaan. Tapos, dapat daw ay unahin munang mag-establish ng matatag na defensive positions sa mga pinaka-vulnerable na rehiyon. Ganun pa man, hindi pa rin daw mafu-fully optimize ang military preparedness kung isang taon lang ay lulusob na ang China. Mukhang malapit na talagang magkaroon ng gera. Pag lumusob na ang China sa Taiwan, makikita kagad kung malakas nga ba talaga ang militar nila. Pero maraming eksperto na nagsasabing kahit maraming mga sundalo at weapons ang China, mahina pa rin ang militar nila dahil ang mga weapons nila ay hindi kasing advanced ng mga sandata ng Amerika. Mas high-tech ang mga weapons ng United States, kaya posibleng matalo kagad ang China ng sobrang bilis lang. Ayon sa maraming military analyst, pagdating sa conventional war, walang makakatalo sa Amerika. Kaya naman, marami ang naniniwala na susuko kagad ang China pag nagkaroon ng gera sa pagitan nila at ng United States. Meron pa ngang mga eksperto na nagsasabing isang buwan lang ay siguradong ubos na ang mga warships ng China. Kung ang Ukraine ay nagawang mapalubog ang sandamakmak na mga barko ng Russia, siguradong mapapasabog ng United States Armed Forces ang lahat ng mga warships ng China. 2 taon na ang nakakalipas pero rumaragasa pa rin ang gera sa Ukraine. Marami ang nangangamba na baka lumusob na ang China sa Taiwan para sabayan ang digmaan sa Ukraine. Mas mahihirapan kasi ang mga Western countries na suportahan ang mga kakampi nila kung sabay inaatake ang mga ito. Ganun pa man, marami ang naniniwala na mas delikado kung matatapos ang gera sa Ukraine tapos saka lulusob ang China dahil ibig sabihin nun ay pwedeng tulungan ng Russia ang China sa digmaan. Pero ayon sa maraming military analyst, mas madali yon dahil mafo-focus ng Amerika ang mga puwersa at resources nila sa isang gera lang imbis na sa 2 gera sa 2 magkaibang rehiyon sa mundo. Ganun pa man, merong mga eksperto na nagsasabing kahit magkasabay pa ang digmaan sa Ukraine at ang paglusob ng China sa Taiwan, hindi pa rin masyadong mahihirapan ang mga Western countries na tulungan ang mga kakampi nila. Pwede kasing Europe na lang ang mag-focus sa pagtulong sa Ukraine habang ang Amerika naman ay magfo-focus sa pagtulong sa Taiwan. Kaso marami ang nangangamba na baka sabayan din ng iba pang mga bansa na kalaban ng NATO ang 2 gera. Posibleng ang North Korea at Iran ay umatake na rin. Ayon kasi sa mga eksperto, pwede ring biglang lusubin ng North Korea ang South Korea. Sobrang dami talaga ng gulo na pwedeng mangyari sa mundo kaya posible talagang biglang sumiklab ang isang pandaigdigang gera. Kilan lang ay kinumpirma ng Spain na nakakuha na ang Ukraine ng mga Patriot anti-aircraft missiles mula sa Madrid. Malaking tulong ito sa Ukraine dahil sa kakulangan nila sa air defenses. Noong mga nakaraang buwan kasi ay naging mas madalas ang paggamit ng Russia ng mga ballistic missiles sa pag-atake sa Ukraine. Sobrang dami kasi ng missiles na natatanggap ng Russia mula sa Iran at North Korea, kaya yun ang madalas nilang gamitin ngayon laban sa Ukraine. Ayon sa presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky, kailangan lang ng Ukraine ng 25 na Patriot missile systems para mabigyan ng proteksyon ang buong bansa. Kapag nakuha na nila ang mga ito at ang mga ammunition para dito, mahihirapan na talaga ang Russia na magsagawa ng opensiba laban sa kanila. Sa katunayan, maraming mga reports na nahihirapan na ulit ang Russia na magpalipad ng mga missiles papunta sa Ukraine dahil napapabagsak na ang mga ito ng mga high-tech na air defenses ng bansa. Ayon sa maraming reports, gumagawa na ang Taiwan ng sarili nilang mga submarines at aircraft bilang paghahanda sa posibilidad na lumusob ang China. Bukod doon, nagsimula na rin ang delivery ng mga fighter jets, battle tanks, at iba pang mga weapons mula sa US. Kailan lang ay inaprubahan ng Amerika
ang $8 billion na tulong para sa Taiwan at sa Indo-Pacific region. Nagalit naman ang China sa pagtulong ng Amerika sa Taiwan. Ayon sa China, hindi daw dapat makialam ang United States sa issue sa pagitan ng Taiwan at China. Nagbanta din ang Beijing na ang kahit sinong bansa daw na susubukang paghiwalayin ang Taiwan at China ay magiging kaaway nila. Noong mga nakaraang buwan ay talagang parang naging mas matapang ang China. Posibleng isa yung senyales na ang tingin ng China ay handa na talaga ang kanilang militar para sa isang matinding digmaan. Para kasing okay lang sa China kung magkakaroon ng gera sa pagitan nila at ng iba pang bansa. Ganun pa man, ayon sa maraming military analyst, mahina pa rin ang People's Liberation Army. Kilan lang ay nagbabala ang Russia sa Finland na ito daw ang unang bansa na aatakehin nila pag nagkaroon ng gera sa pagitan ng NATO at Russia. Noong nakaraang taon kasi ay sumali ang Finland sa NATO. Bukod doon, pumirma rin ang Finland sa isang Defense Cooperation Agreement kasama ang Amerika. Kasama sa kasunduan na pinirmahan ng dalawang bansa ay ang pagpayag nila na gamitin ng mga US soldiers ang mga military base ng Finland. Nakasulat din sa kasunduan na papayagan ng Finland ang Amerika na maglagay ng mga military equipment sa teritoryo nila. Kaya naman nagalit talaga ang Russia sa ginawa ng Finland. Ganun pa man, hindi natakot ang Finland sa Russia. Hindi na sineseryoso ng maraming bansa ang mga banta ng presidente ng Russia na si Vladimir Putin dahil hindi niya naman tinototoo ang karamihan sa mga banta niya. Bukod doon, napakahina na rin ng militar ng Russia kaya malabong lumusob si Putin sa ibang bansa dahil ang Ukraine nga ay hindi niya pa masakop.